Mga kababayan, ang monster ship ng China ay umalis na. 'Di ba, 3 araw na nagpaikot-ikot sa ating exclusive economic zone, malapit sa ating kalupaan, itong monster ship. So umalis na nga, pero pinalitan pa ng sa pambarko ng China Coast Guard yan sa Zambales. Matindi to, mga kababayan. Talagang hindi na nila inaalis ang kanilang presensya dyan mismo sa ating karagatan. Nasakop pa ng EEZ ng Pilipinas. Talagang inaangkin na nila. Talagang inaano nila yung pinangahawakan na nila yung 9 dash line or 10 dash line ba yun na kanilang imaginary map. Matindi, no? So ito mga kababayan, ito ang bibigyan natin ng reaction video, komentaryo, suggestion, criticism, at kung ano man ay inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-komentaryo dyan sa baba. Okay? So bago tayo teka, kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, ganitong mga balita, itong mga mainit na balita tungkol sa West Philippines, huwag kayong mahiyang mag-subscribe. Okay? Don't forget to subscribe and like ang ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? Then also, siyempre, paki-subscribe din kay GMA Integrated News. So, itong balitang to, galing kay GMA Integrated News. So, please, paki-subscribe din sa kanya. Okay, umpisahan na natin. Nagpalipad ang China ng military helicopter sa BRP Cabra na nagbabantay sa tinaguriang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ang binabantayan namang monster ship ay lumayo sa Zambales pero pinalitan doon ng isa pang barko ng China Coast Guard. Yun. Nakatutok si Chino Gaston. Lumayo na mula Zambales ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Tinawag na monster ship ang CCG-5901 dahil sa laki nitong 12,000 gross registered tons. Pero Teka, pwede mag-comment dito mga kababayan. Kasi nga, ang mga Pilipino, sinasabi nilang monster ship. Kaya tuloy nagyayabang, kaya siguro nagyayabang tong mga China na talagang sinasabihan ng kanilang mga asset yung mga monster. Kaya tuloy, kapal talaga, kaya kumakapal yung mukha ng China Kasi sinasabi ng mga Pilipino na monster ship. Sabi, takot na takot yung mga Pilipino sa kanilang kanilang mga China Coast Guard. agad naman pumalit dito ang China Coast Guard vessel 3103. Yun, may pumalit China na. Coast Guard 5901 left, but initially we thought it is leaving for good. And then eventually we realized this morning that it is not a total departure of the China Coast Guard. It is just going to be replaced. Nababahala ang pamahalaan sa pananatili ng monster ship sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Totoo naman talaga, nakakabahala naman talaga, no? Sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard, nasa 30 nautical miles na ito mula Baho de Masinloc. 3 araw na itong binubuntutan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Wow, binubuntot-buntutan ng ating Philippine Coast Guard ang monster ship. Kahapon habang sinusundan ang monster ship, lumapit raw ang isang military helicopter Ayun ng na. People's Liberation Army Navy at nag-hover o nanatili sa ibabaw ng BRP Cabra ng higit kumulang 20 minuto. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng military helicopter ang China para iharas ang mga barko ng PCG. Noong Disyembre, sumali na rin sa pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc ang isang Chinese warship. Sabi noon ng National Maritime Council, hindi pa rin sapat na dahilan ito para itapat ang Philippine Navy para daw hindi lumala ang tensyon. We have always measured response. Teka lang mga kababayan, tingnan nyo naman mismo ang Philippine Coast Guard inaharas ng helicopter ng China. So talagang mga walang hiya talaga itong mga China, no? Talaga hindi sila natatakot sa mga Philippine Coast Guard kung ano man mga military assets natin dyan, no? Sa West Philippine Sea. Talagang binubuli-buli na lang talaga tayo o inaharas. In carrying out maritime law enforcement and also in challenging
the unlawful presence of the Chinese Coast Guard. This just goes to show, no, that it is the Chinese government that is escalating the tension, that they are provoking us. Dahil sa masamang panahon, papalit sa BRP Cabra ang mas malaking BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang Baho de Masinloc. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang China tungkol sa insidente, pero iginit nilang makatuwiran at alinsunod sa batas umano ang pagpapatrol at law enforcement activities ng kanilang Coast Guard. Para sa GMA Integrated. Okay mga guys, no, ginigit talaga ng China na kanilang na talagang legal daw yung kanilang ginagawa, no, na panghaharas, tataboy sa ating mga fishermen at Philippine Coast Guard, kung ano man, o sa BIPAC, kasi nga nasa legal daw yung ginagawa nila. Sila lang naman na nakakaintindi na ng kanilang batas, no, di ba mga guys? Kaya nga itong China na to, no, talagang gusto talaga na maangkin ang buong West Philippine Sea. Kaya ganun na lang. Kahit wala sa international law yung kanilang mga pinaggagawa diyan, wala sa arbitral ruling, international law o sa UNCLOS, talagang ginigit pa nila ang kanilang karapatan dyan. Samantalang wala naman silang karapatan naman talaga dyan sa West Philippine Sea within 200 nautical miles. So talagang lang binambu. Palibasa nga mas malakas ang kanilang military assets, kaya nga alam nila ang Pilipinas walang kakayahan na may pagtanggol ang kanilang bansa. So talagang ganyan talaga gawin ng China. Buli-bulihin lang talaga tayo. Talagang nakakaawa lang talaga, no, ating gobyerno, no. So walang magawa, pero sa palagay ko, no, kung meron talagang talagang magagawa, may magagawa, pero ewan natin, no, bakit hindi pa ginagawa. Magulo talaga, no. So pwede rin naman kayo mag-comments diyan, mga guys, no, mga kababayan. Okay, no, mga kababayan. So hanggang dito na lang tayo, mga guys. So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, komentaryo, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-tapos. Okay? Please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay?